Kung kayo ay nagdugo after ninyong mag-menopause, kailangan nyong magpa-check up. Mga 10% ng mga kababaihan ay magdudugo after menopause. Ang tawag dito ay post-menopausal bleeding. Sinasabing menopause na kayo kung 40 years old and above na kayo at 12 months na kayong hindi nagre-regla. Ang pagdurugo pagkatapos ng menopause ay kadalasang abnormal. Pwedeng spotting lang ito, konti, marami, brown or red. Ang lahat ng ito ay kadalasang abnormal. 90% ay dahil sa benign causes at mga 10% ay dahil sa cancer, kadalasan endometrial cancer. Sa benign causes, ang kadalasang dahilan ay ang tinatawag na atrophic endometrium. Sa pagnipis ng lining ng matres, mas madali itong mairita, magka-infection at magdugo. Pwede ring maging dahilan ng pagdugo ang abnormal na pangangapal ng lining ng matres na tinatawag na endometrial hyperplasia. Kadalasan nangyayari ito pag umiinom ng mga gamot kamukha ng HRT o hormone replacement therapy at tamoxifen na may effect sa lining ng matres. Pwede ring dahilan ang cervical polyp o maliit na laman na tumutubo sa cervix at pwede ring endometrial polyp, isang maliit na laman na tumutubo sa lining ng matres. Kung may infection sa vagina, cervix, matres, fallopian tubes, pwede ring magdugo. Pwede itong non-specific infection, sexually transmitted disease, or tuberculosis. Pwede magdugo kung umiinom ng mga gamot. Kasama na dito ang mga anticoagulants na nagpapalabnaw ng dugo, mga mental health medications, HRT, at tamoxifen. Ang bukol sa matres, kamukha ng myoma, lalo na ang submucous myoma, ay pwede maging dahilan din ng pagdurugo. Kung may sugat sa vulva o puwerta at sa vagina, pwede rin kayo magdugo. 10% ng kadahilanan ng pagdurugo after menopause ay dahil sa malignancy o cancer. Most common ang endometrial cancer or cancer sa lining ng matres. Posible din na cancer sa cervix o fallopian tubes and ovaries. Dahil sa 10% chance ng endometrial cancer, kailangan ma-check up kayo agad ng inyong doktor. Kukunin ang inyong complete medical history, gagawin ang complete medical examination. Kung posible pa magbuntis, pwedeng gawin ang pregnancy test. Kung may abnormality ang inyong cervix, pwedeng gawin ang pap smear. Kung may infection, pwedeng kumuha ng sample ng discharge para ma-examine ito sa sexually transmitted infection. Pwedeng mag-request ang inyong doktor ng complete blood count or CBC, thyroid test, at coagulation test. Importante ang transvaginal ultrasound para makita ang buong matres, fallopian tubes at ovaries. Kadalasan tinitingnan ang thickness o kapal ng lining ng matres. Pag more than 4 mm ang lining ng matres, magandang magawan ng endometrial biopsy, kukuha ng laman sa lining ng matres at mapabiopsy ito. Pwede ring gawin ang dilatation and curettage o RASPA para mas makakuha ng maraming laman sa loob ng matres at mabiopsy rin ito. Kung maaari, gawin ang hysteroscopy kung saan nagpapasok ng kamera sa loob ng matres. Kung nag-aalinlangan sa mga findings sa ultrasound, pwedeng gawin ang MRI o CT scan. Ang gamutan sa postmenopausal bleeding ay depende sa dahilan nito. Kung dahil sa atrophic endometrium lang, pwedeng obserbahan lang ito o bigyan kayo ng HRT para bumalik sa normal ang kapal nito at huminto ang pagdugo. Kung may abnormal na pangangapal ng lining ng matres o endometrial hyperplasia, pwedeng gawin ang dilatation and curettage o RASPA at bibigyan kayo ng hormone na progesterone. Kung polyp ang dahilan ng pagdurugo, kailangang tanggalin ito. Kung myoma ang dahilan ng pagdurugo, pwede magbigay ng gamot o gawin ng surgery. Kung dahil sa infection, bibigyan lang ng antibiotics. Kung may gasgas o sugat, gagamutin lang ito. Kung cancer ang dahilan ng pagdurugo, i-refer kayo sa gyne-oncologist. Kadalasang gamutan ay surgery, chemotherapy at radiation therapy. Huwag pong isawalang bahala ang postmenopausal bleeding.